Ang PhilID po ay tatlong proseso. Ang pagpunta ay mayroon po kayong mga kaukulang dokumento na ipipresenta sa ating mga personnel. Po ang pupunta lang po sa ating registration centers ay mga sa harapan po, meron po tayo syempre yung Dito tayo ngayon sa office ng PSA, ng ating Chief Statistical Specialist, si Ma'am Mercy Duaso. Meron po tayo gagawin ngayong interview tungkol sa National ID. Kasama ko yung ilang vlogger din, si Sir Aga ng Copy Boy Updates. At ganoon din ang isa nating kasama, si Sir Vincent Christopher Gonzalez. Ayan, tatlo kami. At si Ma'am Bess. Ayan, siya po ang spokesperson ng ating PSA. So, nagkakaroon lang po kami ngayon ng briefing at mamaya ay i-interviewin na po namin siya. So, maraming salamat po At sana tapusin yung video na to. At kung hindi pa kayo subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot nyo na po ang subscribe button sa baba at ang notification bell button para lagi po kayo updated sa ating mga video na ilalabas. So, tara na sa ating video about National ID. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo upang pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa Philippine Systems ID or PhilID. Ako po si Elizabeth Lopez ng Philippine Statistics Authority, Aurora Provincial Office, ang Registration Officer 2 at tumatayo din pong spokesperson para sa lalawigan ng Aurora sa naturang gawain. Pag-uusapan po natin ay tungkol po sa PhilID o mas kilala siya sa simpleng pangalan na National ID. Ano po? Ang PhilID po ay isang identification o katulad po ng ating mga nagagamit na mga ID, ito po ay ID card din. Pero ito po ay nabuo sa pamamagitan po ng batas na tinatawag natin Republic Act 11055 o yung ating Philippine Identification Systems Act. At nakapaloob po rito ay ang paggamit natin ng isang ID, ang tinatawag nga po natin na PhilID, na natatangi po sa iba nating mga ID. Ito po ay walang expiration. Ito po ay isang permanenteng identification card. Kapag nagkaroon na po tayo ng PhilID, hanggang po ay ito po ang ating magagamit na ID na pagkakakilanlan po sa atin. Ang kaibahan po nito sa ibang mga ID na ginagamit natin ay kapag tayo ay nagkaroon ng transaksyon sa pribado man o pamahalaan, ay hindi na po tayo hahanapan ng iba pang ID. Kapag ang pinresenta po natin ay PhilID, ito na lang po ang tanging ID na tatanggapin sa atin, hindi na po tayo hahanapan ng iba pang ID card. Tatlong proseso para sa ating PhilSys ID. Naganap na po noong January hanggang April ng katapusan yung ating tinatawag na Step 1, kung saan ang atin pong mga interviewer o data collectors na tinatawag ay nag-interview sa mga piling sambahayan. Bakit po pili? Baka sabihin na naman ay bakit pinipili? Ang mga in-interview po ng mga sambahayan ay mga barangay na may mga sambahayan na kabilang dun sa mga low at lowest income na tinatawag natin household. Pero kasama pa rin po doon kung dun sa paligid nila ay mayroon naman pong hindi kabilang sa low income households, ay in-interview na rin po yung mga yun sila. Kaya lang nagbigay po tayo ng prioridad sa mga low at lowest income household dahil karaniwan po na hindi sila nakakakuha ng mga benepisyo na ibinibigay ng pamahalaan o ng pribadong sektor o kung ano pa mang organisasyon dahil sa
ang rason nila ay wala silang ID. O, ayan ang unang-una pong hinihingi sa bawat isa, yung ID. Ay bakit naman ID? Siyempre para po may pagkakakilanlan, para malaman talaga na ikaw na binibigyan ng tulong o humihingi ng tulong o nakikipag-transact ay talagang ikaw nga ito sa pamamagitan ng ID. So kaya po pagkatapos po nung step 1 na tinatawag natin, ay ito na nga po ang kasalukuyang ginaganap, ang ating step 2 na kung saan ay kukunin yung ating mga demographic information at saka yung biometrics features natin, ika-capture po. Paano naman yan kukuhanin? Yung pong ating mga fingerprints, lahat po ng ating mga 10 daliri ay kukuhanan ng fingerprints. Tapos po yung ating iris ay i-scan. Kaya mayroon po tayong iris scanner. At ang pinakahuling stage dun sa paggawa ng biometric features ay yung pong picture taking, yung front face. Ano po? Paalala ko lang po, pag magpapapicture po, kung ang lalaki man o babae ay may hikaw, ay pinapatanggal po namin. Hindi po kasali yung mga accessories sa ating katawan sa pagpipicture. At isa pa rin po, bawal po yung nakasando kasi po ayan ay para sa ID. Mga babae, yung po mga spaghetti na damit o mga sleeveless, maaari po ay hindi na ganun ang suot kasi pinababalik po namin. At karagdagan pa po sa mga babae dahil karaniwan pag nagpapa-ID po tayo ay nagme-makeup tayo para tayo ay mas maganda sa ID. Ano po? Dito po sa PhilSys ID, nagpapabura po kami ng makeup. Kaya po, kung ano po yung ating na natural na itsura, kung magli-lipstick man tayo, konting-konti lang po, wag pong mapula. Simple lang po, hindi naman po yung tinatawag na woke up like this dahil hindi rin naman magandang pang ID yung woke up like this. Yung simpleng ayos lang po nating mga kababaihan, wag na pong magbablush on. Kung magli-lipstick, konti lang, wag pong maglalagay ng eyeshadow at yan po ay talagang magfe-fail po yung ating machine kapag ganyan. Kapag po natapos na po yung pagkuha ng biometrics, may ipiprint po na transaction slip. Yun po ang tawag doon. Doon po sa transaction slip, nakalagay po yung pangalan, tapos meron po yun na QR code. At pagdating po sa step 3, ang step 3 na po natin ay ang pag-i-issue na po ng ID card. So, pagdating po ng step 3, yan, ang magde-deliver na po ng ating ID ay PhilPost. Hindi na po role ng PSA ang pagbibigay ng ID. So, pagkatapos po ng step 2, ipapadala po ang mga impormasyon nating lahat sa Central Bank kung saan doon po ipiprint. Ang Central Bank po ang magpiprint ng ating ID. Pagka-print po nila, ipapadala po sa PhilPost at ang PhilPost po ang magde-deliver sa ating doorstep. Kaya po yung transaction slip na ibibigay ay yun po ang ipapakita natin dun po sa magde-deliver ng ID natin. At titingnan po niya dun sa barcode natin kung tayo nga yung taong i-issuean niya ng ID. Pagpunta po ninyo sa mga registration centers ay mayroon po kayong mga kaukulang dokumento na ipipresenta sa ating mga personnel ng ating PhilSys. Unang-una po, dapat po ay kung meron po kayong birth certificate, ay maganda po na meron kayong birth certificate. Pero, kalakip po ng birth certificate ay isang government-issued ID. So, bakit sasabihin ay bakit may birth certificate na? Maghihingi pa ng ID. Para po makita po kung yung impormasyon na nakalakip doon sa birth certificate at saka po doon sa ID ay nagtutugma at talagang nagpapatunay na kayo po yung nagmamay-ari. Pero kung wala naman po kayong birth certificate, ay mayroon pa po naman tayo mga tinatawag na mga primary documents. Ano po? O primary ID. Yun pong driver's license, yan, kasama po yan. Tapos yun pong passport.
yung pong UMID, GSIS, or SSS. So, kapag yan po ang mga pinresenta, wala na po kayong ibang dokumento na ipipresenta pa. Wala na pong ibang dokumentong hihingin. Pero kung wala naman po ang mga ito, maaari naman po kayong magpresenta ng iba pang mga ID. Katulad po ng mga PhilHealth ID, Barangay ID, Solo Parent ID, 4-piece ID, TIN. Kaya lang po, dapat po may larawan po, yung ating TIN card. Kung talaga po, na talagang walang-wala po kayong mga dokumento na pwedeng maipresenta, halimbawa lang po, ay pwede rin naman po kayong lumapit sa barangay kung saan po kayo naninirahan at kayo itutulungan ng mga barangay officials. Pwede po kayong isyuhan ng barangay ID. Kung wala naman pong ini-issue na barangay ID, ay pwede po kayong i-introduce ng barangay official na may kakilala sa inyo at tinatawag natin yung sila na introducer na magpapatunay po na kayo ay kanilang kilala at kayo ay residente ng kanilang lugar. Ngayon, sino-sino naman po ang mga pwede na pumunta sa registration center? Kasi po dun sa step 1 natin, yung mga dumaan dun sa tinatawag natin na step 1, ay nag-interview din po kami ng mga 5 taon hanggang po pataas. Pero po para sa pagkuha po ng mga biometric information, ay nilimitahan po namin ang mga pupunta dito sa aming mga registration centers. Dapat po ang pupunta lang po sa ating registration centers ay mga individual na nagkakaedad ng 15 taon pataas. Bakit po? Kasi po, ito pong mga individual na ito ang siyang mas unang-unang nangangailangan ng ating mga ID. Yun po namang ating mga 14 years old hanggang 5 taon ay may mga school ID naman po yan. At bukod po sa roon ay sinasabi nga natin na pagtungtong din po kung halimbawa lang nakalusot. Sabihin lang po natin, nakalusot yung 14 years old hanggang pababa ng 5 taon. Pagdating po nila ng 15 taon, kinakailangan pa rin po sila automatic na mag-a-update ng mga impormasyon. Bakit po? Yun pong ating mga 5 taon hanggang 14 na taon, pagka po sa mga ating mga physical features, may mga magbabago pa po dyan. Isa din po yung sa dahilan, kaya po hindi muna namin ina-advise na pumunta sila. Napag-alaman namin na yung palang ating mga fingerprints, at saka may mga ibang feature tayo sa ating muka, na pagka ganun pa lang ang edad, ay medyo nagbabago. Kaya po, inuulit ko po ang mga tatanggapin lang po namin na mag-register para sa step 2 ay 15 taon pataas. Ano-ano po yung mga features ng ating PhilID? So, sa harapan po, meron po tayo syempre yung ating ng Pilipinas o Republika ng Pilipinas, yung ating pinakang logo. Tapos po yung mga tinatawag na header ng card, yung mismong logo ng PhilID. Tapos po, meron po, syempre may card number, PhilSys card number. At meron pong personalized na data at labels. So, ibig sabihin, pag personalized, label mo yan. Tapos po, yung tinatawag natin na Deloche design, parang yan yung sa pera. Magpiprint po ng ating ID ay Central Bank. Kaya po talagang yung mga security marks na kailangan ay nandyan po. Pagkatapos din po ay parang dun sa ating unit may ghost image. O, di ba po? Yung ghost image po. Kasi may multo. Yung pong mga medyo malabong na pagbinak, yung tinitigan natin sa ID. Ayan. Tapos po ay meron pong mga
Ito na yung mga tawag nila ay covert. Pag sinabi, hindi nakikita ng mata. Ito yung mga security features na hindi nakikita ng mata, nakatago. Yung color shifting print, nababago daw yun. Tsaka yung microprint, kailangan ano yan. At tsaka din, yung tinatawag nga po natin na gloss design na halos kailangan mayroon ka pang titignan. Hindi mo masyadong makikita kung ano-ano yung mga nandyan. Sa harapan po yun. Sa likod po, ayun na yung tinatawag na QR code. Yan po. May gloss design din po yan. Tapos, mayroon pong card serial number. Pagkatapos, nakalagay po sa likod yung inyong sex. Nandun po. Nandun din po ang kanya naman pong mga covert na features ay yung mga UV fluorescent na di ba kapag tinapat mo lang siya dun sa UV light na tinatawag, saka mo lang siya makikita. Pagkatapos po yung PSN na microprint, yung PhilSys number. Na yung PhilSys number po na yan, sa'yo lang, unique po yan sa iisa. Kung ikaw ang may-ari ng ID, iyo lang yung number na yan. Walang ibang may-ari niya. PhilSys number na yan po ay permanente. So, yun po ang ating mga features. Ngayon, magtataka, bakit may iris scan? So, yun po yung mga isa pa sa mga nakatagong features ng ating hindi naman makikita dyan yung ating iris sa ating ID na makikita. Kaya nga po, kung titignan po natin, sasabihin natin, talagang kakaiba ito sa mga ibang ID. Ngayon, kung halimbawa may pagdududa doon sa pagkatao ng nagpapakita, so dyan na po papasok yung para i-authenticate o may mga makina na magtitingin kung ikaw nga yan at kung tama yung mga impormasyon na nandyan sa ID na yan. Siguro po, first time pa lang natin na magkaroon ng ID na in-scan yung ating iris. Ay hindi naman na po pwedeng mailipat ang mata ng iba. Katulad din naman po, di ba, ng fingerprint. So, kaya kumaga parang dinagdagan po yung ating mga sariling mga tatak nung ating iris scan. Ayun. So, dito po natatapos yung ating vlog sa araw na to, sa ating interview sa National ID. May mga nakapila pa tayo dito. At pauwi na po tayo. Maraming salamat po. So, ayun na mga ka-awesome, na-interview na natin yung spokesperson ng PSA at nalaman nyo na yung about sa ating National ID. Hoping ako na may natutunan kayo sa video natin na to. At sana, kung may mga tanong pa kayo, comment nyo sa baba. At sure ako, mababasa rin ito ng taga-PSA at masasagot kayo. So, maraming salamat sa pagsama nyo mga kausam. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ating kwentuhan. Hanggang sa susunod ating video. At salamat na subscribe kayo. At tinapos nyo ang video na to. Lagi ko sinasabi, laban lang. Be awesome. At lagi tayo maging positibo lang. At magpatuloy. At laging maging masaya. So, God bless everyone. Have an awesome day. And bye-bye. Kaya naman lang, mga ka-awesome, tayo ay may Diyos na dakilang.